So hello class again, Engineer Going here. So today class we are to discuss yan, Module 4 class. Okay? So technically class, pag-usapang civil engineering kasi yan class, malaki na rin siya, no? So meron na rin tayong tinatawag class na specialization. Okay? So technically class, pag sinabing specialization, parang yan lang yung branches. Parang civil engineering class yun na nga, because it's very big na, no? Parang we create na mastery, parang ganun. So may branches yan class wherein you can go to the branches, you specialize in them. Okay? So technically class, meron tayong 6. So ano yung 6 nating specialization class? So parang ito yung pwede yung path. Kumbaga pag nag-civil engineering kayo kasi nga di ba, sa dami na nga nating class, mas maganda kasing yun. Meron tayong parang concentration or like yung mastery more specialization natin. Okay? So unang class, meron tayo ng structural engineering. So structural engineering class yun nga as a structure. Kumbaga class, parang design part ito. Okay? So construction and project management class yun nga, di ba? Technically kasi pag nag-design na tayo, parang sila na yung magko-construct. So pag ganun yung gusto nyo class, yung parang sa construction kayo, ito yung parang specialization natin. Construction and project management engineering. Okay? So meron rin tayo kasi natawag na geotechnical. So pag geotechnical naman class, yan yung lupa or like foundation. So before kasi natin class i-construct yung building, supposedly, i-sure muna natin class na kayang buhatin ng lupa. Kumbaga i-compact natin to the point na yun. Hindi siya magsisettle or hindi siya bababa. Kasi class, once na bumaba yung lupa, medyo tuloy-tuloy nang masisira yung building natin. Okay? Tapos meron tayong water resource engineering class. Again, ito, yan na, sa usapang water class. So yan na yung mga dams, yung mga levees, yung mga ganun. Okay? So tubig kasi class, malakas yan. Kumbaga more or less mahirap yan i-contain. Kaya dapat class, meron nagde-design kung paano yung mag-hold ng water na yun. Okay, para hindi masira. Kasi isipin nyo rin class, pag water dam, di ba, nasira, hindi mag-overflow yung buong tubig, ma-flush out yung buong community. So dapat class, i-make sure na yung dams natin, yung nag-hold ng water, yun. Kumbaga durable enough class to hold the water. Okay? So, transportation engineering class, again, yan yung about, yan. Kaya nga tayo may DPWH, diba? Yung Department of Public Works and Highways. Technically class, ito yung pinaka-focus nila. Usapang bridges, yung roads, ganun. Okay? Tapos yun din, yung parang level of service ng mga roads. Ano dapat yung minimum dimensions ng mga road, ilang path, mga ganyan. Tapos ano yung mga overpass, ganun. Okay? Tapos ito yung bago class. So meron tayong tinatawag na environmental and energy engineering. So supposedly class, ito yung sanitary. Pero kasi class ang sanitary masyado na rin malaki, kaya nag-solo na rin siya. Okay? Pero technically ganun yung class. So environmental and energy, parang ito-touch natin yung intro ng sanitary engineering. Kung paano mag-purify ng water, mag-treat to the point na hindi na siya masyadong madumi. Okay? So meron din tayong energy class. So pag energy, yan lang yung parang renewable energy or like, yun, yung mga dams, ganun. Parang ways of producing energy and power. Okay? So again class, ito yung 6. So ano yung pinakasikat dyan class? Technically, ang pinakasikat dito yung dalawang yan. More on construction tayo, di ba? Kasi nga, parang yun, pag sinabing civil engineering, yan yung gumagawa ng bahay. Okay? So ang bago dito class, ang uprising ito. So geotech. Kasi class, actually mas yayaman ka dito eh. Kasi ikaw class yung hahanapin ng lahat before sila magpatayo ng bahay. So before sila magka-project class, may project ka na. Okay? So water resource class, ito naman, more or less, ayun, medyo parehas sila nung 6, no? Yan, medyo connected sila. So uprising rin yan class. So transpo naman class, yeah, more or less kasi ito yung, kasi yung nagsasolve ng traffic. Pero yung class, mahirap kasi solve ng traffic, no? Technically class, itong 6 na yan, yan yung 6 na general. Okay? So kumbaga class, as early as now, dapat aware na kayo para pagka-graduate yun. Alam niyo na kung ano yung specialization natin. Pumili na kayo as early. Okay? So ang ino-offer ng SLU class, kasi diba sa curriculum nyo, pagka-graduate nyo is parang major in, ang diploma nyo class is parang Bachelor of Science in Civil Engineering, major in, so one of the 6. Kaya ang ino-offer ng SLU class, meron tayong ito, structural tapos geotech. Okay? So yung dalawang yan lang, yung ino-offer ni SLU. Kumbaga yan yung dalawang specialization na yun, na kay SLU. Okay? So move on tayo class.
Ayan, ito pala yung parang pinaka-ano niya. Technically, parang yan. So, you read na lang, no? Ito yung parang pinaka-breakdown. So, ito class, so meron tayo ng structural again, no? So, kung titignan nyo class, more on the structure, yung design of structure, okay? So, meron tayo class ng project management and construction engineering. So, kung titignan nyo class, yan yung more on how to construct the design building. Okay? So, meron rin tayong geotech class. So, again, geotech, more or less sa soil yan or foundations. Okay? Malagay ang class kasi yan yung magsusupport more or less no buong building mo. Okay? So, pag transportation engineering naman class, so yan, ipaplano nyo na more or less how to prevent traffic. Okay? How to lessen yun. How to make roads more manageable. Okay? So, water resource class. So, water resource, ito na yung mga water supply natin. Tapos, water treatment, yung distribution of water, paano yung flood prevention, ganun. Okay? Tapos, again, class, ito yung pinakabago, environmental and energy. Yeah. Mas focus niya class yung hydropower. Okay? So yan class yung 6 na yun. So move on tayo. So for module 4 class, more or less, ang pinaka-gist ng topic natin class, unahin natin i-discuss class yung structural engineering. Okay? So what is structural engineering class? So more or less, ang pinaka-focus niya class is yung framework ng structure. Kumbaga ano yung skeleton. Okay? Kasi class, more or less yung skeleton, di ba yan naman yung nagpapagalaw or nagsosupport. Siya yung support, pinaka-support ng building natin. Okay? So dapat class, supposedly class, as civil engineers, no? Dapat we must design structures, yan, will stand yan. Dapat kaya niyang i-support, kumbaga. Durable enough siya class para maging safe and stable. Okay? So again class, pag structural engineering, they are more on those class. Ano dapat yung design ng framework mo? Gaano kalaki yung column, ilang bakal yung laman, ganun. Saan yung column, pwede bang walang column sa gitna, ganun. Okay? Ano dapat yung halo ng cement, ng konkreto, ganun, ilang semento, ilang sand, gravel, ganyan. Okay? So more or less class, again, yun. Sila yung design part ng civil. Okay? So, paano ba tayo class magiging civil engineer? So, tatlo class, meron tayong parang tatlong accreditation body. Okay? On how to become a civil engineer, I mean, structural. More or less kasi class, medyo magkaiba yung civil engineer sa structural engineer. Okay? In a way, class, ang structural engineer, yun, mas higher siya. Kumbaga, ano bang example natin? Yun, kumbaga pag civil engineering, college ka lang. Okay? Correct? Yeah? Kumbaga, mas as a general college ka. Pag sinabi structural engineer class, doon mo na masasabi kung ano yung course mo. So, pwede kang nursing, pwede kang ganun. Nursing, civil engineer, ganyan, teacher. Okay? So, isang specialization class ang pagiging structural engineer. Okay? So, again class, meron tayong tatlo. So, paano ka magiging structural engineer? So, pwede ka lang kasi accredit ng tatlo. So, una class, meron tayong tinatawag na ASEP. Or like, ito class, ito yung logo nila, no? Association of Structural Engineers of the Philippines. Okay? So, sila class, meron silang exam, kumbaga. Meron silang qualifications. Okay? So, may qualifications yung class, parang ang pinaka unique qualification doon class, dapat meron kang experience, at least 5 years. Tapos dapat class yung experience mo na yun relevant in design. Okay? So, more or less class yun nga, doon mo makikita class na parang special ang structural engineer compared sa civil kasi yun nga, parang meron silang relevant design experience. Okay? So, masasabi mo class na mas ano sila, established. Okay? Kumbaga mas magtitiwala ka sila class in terms of design. Okay? So, ang second accrediting body class yung PICE or like yung Philippine Institute of Civil Engineers. Okay? Sa kanila namang class, the way for them to parang i-accredit ka, may exam. Okay? Kung may written exam to class, wala atang practical eh. Okay? So, yan. Pag i-examine ka class, pag pumasa ka, tapos i-pass mo lahat ng requirements nila, i-consider ka nilang structural engineer. Okay? So, ang last class yun, dapat class, makonsider ka ng CHED or like yung Commission on Higher Education. So, madaling masabi class, mag-masters ka. Okay? So, ito kasi class, di ba, alam naman natin meron tayong college graduate, tapos meron tayong master's degree, tapos yung doctoral degree, doctorate. Okay? So, more or less class, pag nag-master ka, tapos ang pinaka-master mo, or like yung focus ng masters mo class is structural engineer, pwede ka na rin i-recognize class as a structural engineer. Okay? So, sa master's class, at least, ito,
ang pinaka-minimum requirement nila dito class, mag-aaral ka. More or less class before ka mag-masters. Depende kasi sa school yun eh. So, para may example tayo class, parang UC, University of the Cordilleras class. At least parang 1 year. Any naman, basta relevant, parang relevant experience yan as a civil engineer. Okay? Kumbaga class, hindi ka tatanggapin kung fresh grad ka. Dapat class mag-1 ka muna. I-exercise mo muna class yung pinag-aralan mo as a civil engineer. After a year, pwede ka na mag-masters. Okay? Tapos master's class, pag nag-aaral ka na, it will take at least 2 years. Okay? So again, class, para ma-recognize ka structural engineer, meron tayo 3. Ang pinaka-credible dito, class, is ito, si ASEP, Association of Structural Engineers. Kasi class, mas na-filter siya eh. Okay? Kumbaga, mas marami ka class dapat i-accomplish para mapatunayan parang yun. Structural engineer ka. So may lisensya ka sa structural engineer. So far, class, wala. Parang walang nag-accredit niyan na parang kailangan mong iganon. Pero ID lang ganun. Kumbaga yung lisensya class, wala pang lisensya as a structural engineer. Okay? So moving on class. So ano bang ginagawa class ng mga structural engineers? So again class, parang yan. Ang pinaka-gist ng class is yun. Magde-design sila. Okay? So i-design nila class yung parang pinaka-skeleton ng building para kaya niyang i-withstand class whatever weight, pressure, or yun. Kung ano man yung binubuhat ng structures natin. Okay? So technically class, ito yung mga design nila. Meron tayong tinatawag class na roof framing, yung floor framing, yung mga columns natin, tsaka yung foundations. Okay? So ano yung mga materials na dinedesign nila class? So depende kasi yung class kung anong materials yung preferred ng owner. So ang materials natin class, pwedeng steel, pwedeng concrete, pwede rin pagsamahin class yung dalawang yan. Or like, yeah. So ang tawag dyan class is yung RC or yung reinforced concrete. So, meron din tayong wood class, masonry. Pag masonry class yan, yan na class yung parang, hollow blocks. Ganun. Okay? So, pwede rin tayo mag-aluminum. Okay? So, ano class yung dapat i-resist or ano yung kinoconsider nilang loadings or ano yung isusupport class nung dinesign nilang framing. So, yan, dapat withstood niya class yung gravity, earthquakes, yung high winds, yung water, yung soil, collisions class. Collisions class, parang ito, kuwari, ang dinedesign nila kasi is bridges, no? So, di ba, may times class may aksidente, yung sasakyan na bangga dun sa railing class, dapat kinonsider nila yan. Kumbaga class, dapat nakadesign yung railings natin to withstand yung mga ganun, yung mga impact. Okay? So, blast explosion, so minsan class, ganun din. So siguro mining, or like, pag may accidents class, di ba, pag may explosions kasi, meron tayong parang yan. May pressure just of blasting. Okay? So again class, ito yung mga kino-consider nila na loadings. Okay? So moving on class yan. So ano yung mga structural engineering projects? So parang ito class yung phases. Okay? Paano class yung galawan? So technically class, 3 lang to, no? Ano ba? Yan. So kung tinignan nyo may 6, no? Pero parang 3 lang yan class. Una class, meron tayong tinatawag na pre-construction. Okay, i-run down muna natin. So, meron tayong 6 class. So, una daw, meron tayong tinatawag na planning phase class. Tapos, meron tayong preliminary structural design. Okay? So, i-estimate natin yung loads. Tapos, i-analyze na natin yung structure. Tapos, yan na. Check na natin yung safety, yung revised, tapos yung structural. Okay? Pero itong 6 class, pwede natin i-summarize as into 3 lang class. Una class, meron tayong tinatawag na pre-construction stage. Tapos, meron tayong construction stage. Tapos meron tayo ng operation and maintenance. Okay? So again class, para isulat ko 3. So pag sa projects, no? Technically meron lang tayong 3. Okay? So ito yung 3 class. So ano yung 3 stages? So, para ma-summarize natin, no? 1, 2. So 3 lang class. Una class, meron tayong tinatawag class na pre-construction. Stage. Okay? Tapos class, meron na tayo ng construction stage. Tapos class, after mo construct, syempre, meron na tayong operation and maintenance. Yan. Maintenance. Okay? Technically class, 3. So, anong nangyari class sa pre-construction stage?
So, nangyari sa pre-construction stage class, more or less kasi sa Philippine standards, no, before ka mag-construct class, kailangan mo munang kumuha ng permit. So, ito na yun. Lahat class. So, yung permit class, yung acquisition ng materials, yung hauling na sinasabi nila, andyan yan. Kung lahat ng gagawin mo class before ka mag-construct. So, second class, ito na yung construction stage. Okay? So, dito mo na class gagawin yung building na na-design. Okay? So, after nung construction class, nagawa mo na lahat, hindi pa magtatapos dun. So, meron tayong tinatawag class na operation. So, yan class, nag-ooperate na siya. Kung school man siya class, nag-start na siya. Kung restaurant, nagsaserve na sila. Tapos, meron tayong maintenance. Okay? So, maintenance class more or less, meron tayong parang nag-keep track. Malay mo class, may crack na pala dun sa column, meron na palang sira yung beam. So, dapat nire-report niya yan. Okay? So, yan yung tatlo class. So, ito yung specific class. Okay? Meron tayong 6 specifications. So, basahin nyo na lang, no? Yan. Ito class, more or less, pag diniscuss natin yung 6 na to, ito yung parang flow chart niya. Okay? So, anong nangyayari class sa mga projects natin? Yan. So, titignan nyo class, parang ito, diniscuss niya lang yung pre-construction. Kasi nga, di ba, ang pinag-uusapan natin class is design lang. Structural engineers lang tayo, no? So, kumbaga class, before mag-construction phase, ano muna yung dadaanan yun? Kumbaga, ano yung gagawin ng structural engineer? Okay? So, una class, meron tayo tinatawag na planning, no? Ipaplano niya muna yan. Okay? So, meron tayo ng preliminary design, structural design. So, parang mag-a-assume muna siya ng class ng dimension. So, pag civil engineer ka class, no? Pag sinabing design ta civil engineer, hindi natin dinedesign class yung itsura ng bahay. Okay? Kasi trabaho yun ng architect. Ang dinedesign natin class, saan yung mga column, saan may beam, anong size ng beam, anong laman ng bakal nun. Okay? So, yung class, so, i-plan mo muna class, saan mo ilalagay yung columns, tapos yung beams, tapos class, ano yung dimensions nila. Okay? Tapos class yan, ano yung consider mo na loads. So, after mo class, so, technically, ito yung design data natin. Pag nakuha mo na yung mga yan class, pwede ka nang mag-design. Ito na yung structural analysis. Okay? So, meron ka nang nakuha class. So, di ba, pag nag-design ka na, again, meron ang pinaka-final data natin dito class, meron tayong, yun, ano yung dimension ng column, ilan yung bakal, ano yung orientation. Okay? So, i-check mo class, pasado ba siya dun sa ating minimum standards. So, kung oo class, proceed to construction. So, yan yung yes, no? So, pag no class, i-redesign mo ulit. So, babalik ka dito class. Okay? Kung baga more or less class, kailangan mong i-adjust yung mga dimensions tapos yung mga bakal na nakuha mo dito. Hanggang class sa pasado siya. Saka ka lang mag-proceed sa construction. Okay? So, medyo bilisan natin. So, ito class, ang pinakamalaga kasi class sa design, dapat alam mo muna kung ano yung mga loads or ano yung mga susuportahan ng building na i-design mo. Okay? So, meron lang tayong 9. 8. Yan dito lang yan. Okay? Ito class yung mga parang classification natin ng mga load na i-consider natin. So, meron tayong tinatawag class na dead load, live load, impact loads, wind load, snow load. So, snow load class, hindi ito applicable sa atin, no? Pero papalitan natin yung class ng rain loads. So, rain. Okay? So, meron tayong earthquake, hydrostatic, and soil. Tapos yung thermal and others. Okay? So, ano class yung difference ng mga yan? So, i-discuss ko na, no? Tapos, pasadaan na lang natin mamaya yung formal definitions nila. So, pag sinabing dead loads class, ito yung mga patay. Ito yung parang hindi gumagalaw class kasi nga patay sila, di ba? Yan yung mga naka-fix class. Okay? So, ano bang naka-fix class? Ang pinakauna class, pag sinabing dead load, andyan yung self-weight. Sit to work. Okay. Meron tayong self-weight class. Yung mismong weight nung structural member mo. So, ano yung beam mo, ano yung weight ng beam mo, yun. Kumbaga, ang pinakaunang bubuhatin ng structure ng dinesign mo, class, is yung sarili niya. Okay? So, again, class, yung mga dead loads natin, yan yung mga naka-fix. Ano bang example ng naka-fix class? So, yung kitchen sink, yun, di ba? Hindi naman siya gumagalaw, class, kasi nga naka-fix siya doon. Okay? Yung mga, ano pa ba? Shower, gano'n. Basta yung naka-fix siya, class, yung parang naka-package or something na hindi mo pwedeng galawin. Okay? So technically class parang dalawa eh. Dalawa yung pinaka main classification natin class ng load. So it's either dead load yan lang or live load. Okay? So dead load class yan yung hindi nagagalaw. Live load class, ito yung pwede mong igalaw. Ang pinaka representation natin class ng live load, yung tao. Okay? So people. Magsulat.
Yan. Sila class yung pinaka-live load natin kasi sila yung mga gumagalaw. Sila yung first considerations. Okay, ano pa class? So lahat ng pwede mong galawin. So yung mga chairs, tables, ganyan, di ba? Libro, ganun. Yung mga pwede mong galawin, yung shelves. Basta yung hindi naka-fix, hindi nakapako somewhere, yung pwede mong igalaw. Live loads yan. Okay? So technically class, dalawa sila. Okay? Tapos class, meron tayong impact. Yan, ito. So more or less class, itong mga to, more or less, in a way, parang pwede na rin natin siyang i-consider na live load class kasi medyo hindi sila naka-fixed. Okay? Pag sinabing impact class, again, yan yung explain ko kanina. Yan yung mga pwedeng bumundol. Pag-usapang bridge class yung mga sasakyan, di ba? May times kasi class na pwede niyang banggain class yung railings. Pag binangga niyo yung railings class, mag-vibrate yung railings, more or less mag-extra pressure na mako-convey dun sa bridge. Pag isa-shake niya, ganyan. So wind load class, yan. In a way, live load rin to. Ang pinaka-ano lang nito class, horizontal siya. Kumbaga yung pinaka-application niya class horizontal. Itong dalawa classes parang downward sila. Okay? Pag wind load class, rain load, tas earthquake load, itong tatlo, pwede natin sila kasi classify as lateral loads or like yung horizontally applied loads. Pag ganyan sila. Okay? So wind load class, yes naman natin yan. Kung titignan mo kasi class, may structure tayo na, tas may bahay. Yan, may effect yan class. So pag ganito yung wind class, hilain niya pag ganyan. Ganito pala yung effect ng wind load class, no? So, kung ari bubong yung class, so ito yung unang application niya, no? Pag ganyan yung wind natin. Okay? Ang effect niya dito, mas itutulak niya. Doon sa kabila class, hihilain yan. So, isipin niyo class, paano lumilipad yung mga bubong natin class? Kasi meron tayo ng mga gantong hila. Kumbaga, ito yung windward, ito yung leeward. Okay? So, pag pinush niya doon class, may parang counteracting force yung wind, nahihilain niya pa ganun. Kaya lumilipad class yung mga bubong natin. Okay? So, rain load class, again, yan. More or less, kailangan natin i-consider yan class. Kasi pag bumigat, may panding doon sa roof deck nyo, sa balcony nyo, naipon din yung tubig doon class yun. Consider natin yan. Earthquake class, ito yung pinakamasakit, no? So, kailangan natin class i-extra. Extra design class yung ating to withstand earthquake. Okay? So, hydrostatic class, ito yung tubig. So, ayan ang pinakamaking kalaban class ng retaining walls. So, kung titignan nyo class yung mga kabiti natin, di ba? Diba kasi parang yan, may soil tayo dito, no? Okay? Parang magkasama yan, yung soil tapos yung water. Pero ang pinaka magtutulak niyang class, so imagine niyo, no? Ito class is a retaining wall. Retaining wall. Cavite class. Parang meron siyang rine-retain soil. Okay? So, yan, itutulak niya ang class. So, pag hindi niya kinaya class, tutumba yan. So, ang itsura niyang class, more or less parang ganito, no? Okay? So, meron rin tayong tinatawag class na whip holes. Diba? Yung parang butas-butas kasi yung nakikita yung block sa mga walls. Whip holes ang tawag dun class, as in whip. Yung parang iiyak. Okay? Whip holes. Yan. Hirap kong sulat. Yan. Okay? So whip holes naman yung class para dun sa hydrostatic pressure. Kasi kung titignan nyo class, hindi yung soil ang pinakasisira ng retaining wall natin. Ang pinakasisira niyang class is yung water. Tubig. Okay? Kasi yung tubig class, siya yung pinaka magtutulak niyan. Kaya tayo nag-introduce class ng whip holes para hindi niya itulak as a whole, para mag-whip na lang siya. Kumbaga mag-exit na lang yung tubig class para para maalis yung parang nagtutulak sa kanya. Okay? So yung thermal naman class and other effects, technically, ito yung kapag nag-expand yung mga materials natin. So kung wari kasi diba ang structural member natin bakal. So pag bakal kasi ang class, di ba, steel when heated expands, tapos when it is cooled class, it contracts. Okay? So, isipin nyo lang kasi class may beam, no? The representation natin ng beam. So, wari class, ito yung wall, no? Yan. Okay? So, steel to class. So, pag steel class, again, when heated, expands. So, mag-expand yung class. Ipipilit niya class na humaba. Pag humaba yung class, kung titignan nyo, itutulak niyo yung wall. So, kailangan natin i-consider yung class na pag initan yan, hahaba siya, yun, merong effect, kumbaga. Okay? So, i-consider natin class na may tumutulak na force doon. Yung force na i-consider sa design. Okay? So, ito class yung specifics. So, again, no, dead load class, yan yung mga hindi gumagalaw or permanently attached to the structure. Okay? So, ang lang natin dito class, dapat alam ko anong unit weight. Okay? Tapos, live load class. So, live load class, ito yung mga hindi naka-fix or like yung gumagalaw. Okay? So, technically yan. Ang computation natin class, kino-consider natin yan per yung use. Ano yung gamit ng building mo? Hospital ba yung class? Classroom, library, sayawan, yan. Planta or like yung heavy manufacturing.
storage warehouses. Okay? Impact loads class, again, ito yung mga impacts or like ano yung pwedeng mag-collide dun sa structure mo. Okay? Tapos wind loads class. So again, wind loads class, ito yung brought by wind. Ang pinakaano natin dito class, typhoons. Okay? Kasi syempre, di ba, typhoons, lakas yung ihip ng hangin class, kaya niyang sirain ng isang building. Okay? Snow load class, again, ito hindi siya applicable sa Pilipinas. Palitan na lang natin class ng rain loads. Okay? So rain loads class in a way kasi balconies. Usabang balcony tayo kasi pag walang drainage yung balcony mo class, di ba, pag umulan may ipon yung tubig, yun. May bubuhatin siyang tubig. Like pag may panding class, hindi masyadong na-level yung iyong may ipong panding na parang tubig class. Yun. Kailangan i-consider yung tubig na yun. Okay? Earthquake loads class, so self-explanatory naman na to, di ba? Kasi yan yung pinaka-sumisira class ng building natin. So again class, ang more or less kasi dapat ang earthquake loads is dalawa dapat. Horizontal yan, tapos vertical. Pero tayo class, again, i-consider natin siya as a vertical loading. Okay? Ang pinaka-fix natin dito class is yung roller class. Kumbaga, lagyan mo ng gulong class yung building mo. May mga ganun, yung roller systems, yung titignan yung SM Baguio class, punta kayo sa pinakababa class, naka-roller sila. Diba? Kasi imagine nyo class, pag nag-apply ang earthquake, magsa-slide lang siya. Okay? Ang pinakatalo kasi class pag naka-fix yan, no? So kung kari ganyan yung support niya, diba? Tapos class may in-apply tayong earthquake, so mag-wiggle yung class. So pag nag-wiggle yan, magaganon siya. Okay? Pag nag-wiggle yung class, pwedeng masira yung building mo. Pero kung titignan nyo class, pag naka-roller yan, as in parang may gulong lang siya sa baba, syempre hindi siya mag-move lang siya sideways, pero hindi siya masisira. Okay? Parang ito yung earthquake-proof buildings. Okay? Hydrostatic pressure, again, glass yan, no? So retaining wall. So ang pinakasisila kasi talaga dyan class sa retaining walls mo, no, is tubig. Kaya nga tayo nag-introduce ng whip holes, di ba? Okay? Para class, hindi niya itulak, hindi parang walang resistance, mag-flow lang siya. Okay? Tapos yung again class, yung mga other natin, meron yan yung mga thermal. So, and others class. So, ito yung mga others. More or less class, ang pinaka-gist nitong others class yun nga. Di ba? The time class na mag-expand or mag-contract, mag-shrink or mag-elongate yung members natin, kino-consider natin class yung mga forces or stresses brought by those contraction tsaka elongation. Okay? Tapos yun. So again class, meron tayong tinatawag ng loading combinations. So loading combinations class, kasi nga di ba, meron tayong na-discuss ko na kanina class yung mga loadings natin. So ano yung mga loadings natin class? Siyempre dapat as a structural engineer, alam mo class kung saan dun yung mga loads na i-consider mo. Kasi hindi naman pwedeng alam lahat-lahat, di ba? Kung baga class, dapat alam mo kung dead load lang ba yun, i-consider ba yung live load, matic yung pala class. Lagi mong kino-consider class yung dead load tas live load. Okay? So ang pipiliin mo na lang doon class is yung others. Kailangan ka magko-consider class nung wind load, kailangan ka magko-consider nung earthquake load, yung rain load, and so on. Okay? So yan class yung tinatawag nating load combinations. Okay? Kumbaga, pinaglalaban lang ng load combination class, since alam mo na kung ano yung mga i-consider mo. So kung wari, di ba, ang kinonsider mo lang class is dead load plus earthquake load. Okay? So kung example ng class, so napag-isip-isipan mo class, kinonsider mo na lahat, ang pwede lang mag-affect ng structure mo class is yung dead load plus yung earthquake load. Okay? So, itong dalawang to class, di ba, isosolve mo yung mga loads na yan. So, hindi na tayo magsosolve class kasi medyo ano. Okay? So, kung class, solve mo na yung dead load, na-solve mo na yung earthquake load. Okay? So, anong i-consider mo class ng loadings? Okay? So, ito class, meron tayong, yan, ito na yung load combination. So, ang pinaglalaban lang natin dito class, depende kung ano yung i-consider natin na design method, no? Meron tayong parang factors class. Okay? Kumbaga kasi hindi mo lang siya basta-basta i-add. I-multiply mo pa sila class sa factors. Saka mo i-add. Okay? Kumbaga class yung na-solve natin na dead load, kung 100 lang yan, hindi natin gagamitin yung buong 100. Ang gagamitin natin class is yung 0.6 lang nung 100 na yun. Same class yung compute natin dito is 10 na earthquake load, no? 10. So ang gagamitin lang natin class is 70% ng 10. So yun class yung load combination. Okay? So, depende class kung ano yung gagamitin nating design method. So, dalawa yung class, allowable stress design. Tapos yung ito, LRFD, load and resistance factor design. Okay? So, depende din sa dalawang yung class, meron tayong tinatawag na load combinations. So, ito class yung mga load combinations natin. Okay? Ito. Yan.
Yan yung mga load combinations. So, pinaglaban lang class technically ng load combinations, yun. Hindi mo lang sila basta-basta i-add class. Technically, gagamit ka ng factors. Okay? So, ang pinakasikat dito na factor natin, no? So, meron tayong 1.2. Kasi di ba lagi natin kino-consider kasi yung dead load to live load. So, 1.2 dead load class. Ito yung pinakasikat. Plus yung 1.6 live load. Yan. Ito yung parang pinaka-tinatawag natin class na service load. Yan yung parang pinaka-norm. Okay? So, moving on class. So, kung titingnan nyo, no? Ito yung sa Philippine standards. Ito yung mga combinations natin class, no? Tapos, yung notations natin. So, ito yung symbols and notation class. So, D stands for dead load, E for earthquake load, F for the fluids, H for the lateral hydrostatic. Yan. So, yan. I-scan nyo na lang class. So, hindi natin masyadong gagamitin to. Kumbaga, fire for hire. Ini-introduce ko lang sa inyo. Okay? Para ma-acquaint kayo class na merong ganun. Okay? So, that's it class for the loadings. Okay? So, ang next topic natin, class, dapat alam natin kung paano nagta-travel yung loadings. Kasi, di ba, class, kung magde-design nga kasi, class, ang pinakaunang consideration mo, class, is yung loading. So, since alam mo na, class, kung ano yung pinaka-load, dapat alam mo kung paano nagta-transfer, paano nagta-travel, class, yung load from one to the other. Okay? Yan. Okay? So, ito class, ganyan. Ito yung parang pinaka-gist ng load transfer. So, para ang pinaka-definition natin ng load transfer class is, yan. Ano yung path ng load mo? Okay? Kung baga class, kung magde-design ka, again class, civil engineers tayo, no? Pag sinabing design, hindi yung itsura, hindi yung aesthetics yung dide-design natin. Ang dide-design natin class is ano yung dimensions. Okay? Kung baga, di ba, pag may nakita ang column sa bahay nyo class, yung poste, gaano kalaki dapat yung poste yun? Tapos ano dapat class yung laman niyang bakal? Gaano karami yung bakal? Ano yung diameter ng bakal? Okay? So, ganun tayo mag-design class. Okay? So, ang pinakatanong kasi class, di ba? So, meron tayong structural members dito class, no? So, i-acquaint ko lang kayo sa structural members natin. So, meron tayong tinatawag class na truss. So, truss class, ito yung parang pinaka-support ng roofing mo. Okay, kung makikita nyo class, punta kayo sa isang gym, yung may basketball court, class, tingin kayo sa taas. Yung mga triangles class, yung mga ganito. Yung may ganyan-ganyan class. Yan yung truss. Okay? Sila class yung nagsusupport ng roof mo. Tsaka kung ano man yung mga sinusuportahan ng roof. Okay? So after ng roof class, more or less, meron pa tayong column. So yung column class yung poste, no? Ang slab natin class yan yung floor. Okay? Ang support ng slab natin class, meron tayong beam. Beam natin class yan yung biga. So parang itong dalawa class magpipinsan sila. Ang difference lang nila class, yung column yan yung vertical, beam ito yung horizontal. Okay? So ang pinakamahalaga class, fundasyon. Yan kasi class yung pinaka nagbubuhat nung nasa taas. Okay? So load transfer class, ganito yung sequence niya, pababa. Okay? Kasi kumbaga class, ang titignan mo, sino yung nagsusuporta dun sa isa. So, pag usapang support class, parang pababa lang yan. So, kung titignan mo yung truss class, ang nagbubuhat dun sa truss yung column. Okay? Tapos yung column class, binubuhat pa ulit yung isang column sa baba. Okay? So, anong sinusuportahan ng column na to class? Binubuhat niya yung beam na to, yung slab na to, tapos yung column na yun. So, kumbaga class, ang galawan natin dito, lahat ng nasa taas ng structural member na yan, binubuhat niya. So, buong yun. Okay? Pero tingnan mo kasi yung parang transfer. So kung titignan mo, di ba yung beam? So yung column class naka-attach dun sa truss, meaning binubuhat niya yun. Okay? Same dito class. So yung column na to, naka-attach siya dun, no? Tapos, so matic class, since etong column na to, binubuhat niya yung beam, tapos yung beam na to, binubuhat niya yung slab. So safe to say class na yung column na to, binubuhat niya yung beam, tsaka yung slab. Okay? So ganun class ang load transfer. Kumbaga, you have to be aware class, who supports who. Or like, hindi naman siya tao, no? So, what supports what? Okay? Kasi class, doon mo malalaman kung ano yung load na i-consider mo. Kasi i-compute mo class, ano yung binubuhat nito, ano yung binubuhat ng slab, okay? I-add mo lahat yung class, yun yung technically binubuhat ng column. So, yung load na yun class, so parang force lang yan. Yung nakuha mong load na yung class, yan yung magdidictate kung ano yung design ng column. So, again class, pag sinabing design, ano yung dimensions niya? Gaano siya kalaki? Ano yung bakal sa loob?
Okay? Kasi nga class, di ba, pag sinabing design class, dapat kaya niyang buhatin yung lahat. Kumbaga class, dinesign mo yung structural member na yun para i-resist niya yung load na yan. Kumbaga pag nilagay mo na yung load na yung class, hindi siya masisira. Okay? So mahalaga class yung load transfer. So again class, load transfer, ito lang class yung transfer of loadings from one structural member to the other. Okay? So parang ganito class. So, pag-usapang load transfer class, dapat, yan. Dapat class, marunong tayo mag-idealize. Kumbaga class yan, no, yung actual class na nangyayari, i-convert natin class into a diagram, schematic diagram class na pwede mong maintindihan. So parang yan, may representation lang tayo, no? Okay? So ito class yung pinakamalagang skill dapat ng structural engineer. Dapat class pag nakita niya sa actual, kaya niya kasi convert into a schematic diagram kung saan kaya niyang maintindihan class, kaya niyang mag-solve. Okay? So ang isang example class, again, ito. Ito yung actual class, tapos ito yung parang representation niya para ma-analyze natin. Okay? Pinakatitignan mo dyan class, so ang ina-analyze natin class is yung ito, yung upuan. So ang representation natin, upuan class, kung titignan nyo yan, rectangle na yan. Tapos ano yung sumusuporta sa upuan class, di ba yung dalawang paa niya? Okay? So rinepresent natin yung class. Ito yung tinatawag natin supports. Yan yung nagbubuhat dun sa upuan. Okay? Tapos class, ano yung loadings? Okay? So ang loadings niyang class, kung ano yung consider natin, kumbaga para mag-survive yung structure natin, itong mga to. Okay? So ang titignan mo lang dyan class is yung point of contact nung binubuhat doon sa structural member. So diba ang structural member natin class is yung upuan. Okay? So ano yung point of contact? So kung titignan nyo, medyo joke lang naman to class, no? So ito class yung itsura niyan. So ang pinakamabigat daw dito, kung titignan nyo, 2,000. So saying class na ang pinakamabigat dito is si Miss Dark Blue. Okay? Ang pinakapayat naman class, ang pinakamagaan is yung ito. Point load lang siya kasi payat siya. So ganyan. So titignan nyo class, ito, rinepresent natin as ganyan. Okay? Ito naman class, so yung point of contact lang, ganyan. So yan class yung loadings niya. Okay? Tapos ito class. Kumbaga ganyan yung representation natin. Yan. Ito na yung class lastly, no? So yan. Okay? So nagva-vary na lang sila class kung gaano kabigat yung object or like yung load. Okay? So kung titignan natin, interpretation natin class, ang pinakamabigat daw, si dark blue. Okay? So again class, ang pinaglalaban natin dito, idealization or like yung conversion class ng actual into a schematic diagram that we'll understand or analyze. Okay? So paano natin ginagawa yung class technically? So yan, ito yung pinaka-again class, no? So structural engineer, dapat yan yung pinaka-skill mo, the ability to model or idealize a structure so that he or she can perform a practical force analysis. Okay? So dapat kaya mong i-convert class dun sa schematic diagram na pwede mong i-analyze. Okay? So ang pinakamahirap i-convert class or i-idealize is yung connections. Support connections class, yung mga ano yung nagbubuhat. Okay? So introduce lang natin class ano yung mga types of support. So technically meron lang tayong tatlo, 1, 2, tapos 3. Okay? Meron tayong tinatawag class na roller. Okay? Meron tayong nung hinge, tapos meron tayong fix. Anong difference class ng 1, 2, tsaka 3 class? Yung number of support reactions. Para ma-imagine yung class yung support reactions, kung ano yung libro class, di ba? So yung librong yung class nasa table lang. Di ba yung librong yung class meron siyang weight? Okay? So yung weight na yung class downward, meron tayong tinatawag class na reaction na upward. Di ba Newton's third law of motion class? For every action, there's a corresponding reaction. Kumbaga class, may ginagawa yung table class dun sa libro. Kasi pag wala yung ginagawa class, bibigay yung table, matutumba siya. Okay? Pero yun class, kung ano yung weight ng librong yun, tinatapatan ng table natin, kaya hindi sila, parang stable lang sila, nakastay lang siya dun. Okay? So ito class yan yung reaction natin. So pag sinabi ng roller class, no, ang itsura, ang representation natin class is ganito, yung may gulong. Okay? So, tandaan nyo class, pag roller, sinabing roller, gulong class. Schematic diagram natin or representation natin class is bilog. Or like meron tayo class triangle na may bilog. Okay? Technically class, ito considered din siya ng roller class kasi kung titignan nyo class, triangle nga siya, tapos may bilog. Kumbaga smooth surface. Pag smooth surface yung class, considered one reaction. Okay? Yung reaction natin class, laging perpendicular dun sa ground. So kung titignan nyo class, diba ito yung ground? So ano yung perpendicular sa ground? Class yan.
So titingnan nyo class, ito yung ground, no? So ang itsura class ng ating reaction, yan, perpendicular to the ground. Same dito class, no? So kung titingnan nyo, yan, ground. Reaction natin class, perpendicular to the ground. Ito yung roller. Okay? So may iba na rin tayo tinatawag class na link. So pag sinabing link class, it's either a rope, a cable, or a string. Okay? Pwede rin kasing yung class yung mga support ng structural members natin. Okay? So ang itsura ng reaction natin class, parang i-cut mo lang yung cable na yan class, tapos yan, kung ano yung force of action, ay line of action class ng string, cable, or rope, or tali na yan class, doon may lalagay yung support. Okay? Pero ang pinaka-focus lang natin again dito class, yung number of reactions. Okay? So again class, pag roller or link yan class, one reaction. Okay? Pag may nakita ka namang hinge class, ang representation natin ng hinge, ganito, triangle lang siya. Okay, so tingnan mo class triangle. Okay? Pag hinge naman class, dalawa yung reaction natin. Lagi class may vertical, meron tayong horizontal. Lagi ganyan class, no? Horizontal, vertical. Okay? So kung titignan mo class, ang hinge is parang yung door hinge lang yan class. Diba? Parang, kung titignan natin class, diba? Ito yung door jamb natin. Diba? Ito yung door hinge natin class. So yan yung door. So ito class, pwede mong ikutin pa ganito. Pwede mo siyang paganyanin. Okay? So, ganun ang hinge class. So, kung titignan mo class, ito, yung member na to, pwede mong paganyan. Parang pwede siyang umikot. Gets ba? Okay? So, again class, ang pinaka natin dito, number of reactions is 2. Tingnan ito yun. Number of reactions. Okay? Lastly class, meron tayong dito tawag na fixed support. So, ang fixed support natin class, again, ang pinaka niya class, meron tayong 3 reactions. Okay? So, ano yung 3 yung class? Ito. Meron tayong isang vertical, isang horizontal class, isang paikot. Ang representation natin class is parang ganyan. So, kung drawing natin class yan. Ito yung structural member natin. Ito yung fixed support. Ito class. Yan. Or ito. Yan yung fixed support natin. Okay? So, ito yung class yung mahirap i-idealize. Kumbaga, pag-usapang conversion of actual to a schematic diagram that you can analyze. Class is yung supports. Okay? Dapat alam mo class kung kailan siya naging roller, hinge. Ito class minsan tinatawag siyang pin. Hinge or pin, okay, or fix. So tatlo lang tayo class, no? So either a roller or a link, pagtali, no? Hinge or pin, tapos fix. Pinaka-difference nila class, again, roller or link, 1 reaction, hinge class, 2 reactions, fix, 3 reaction. Okay? So, paano malalaman class kung ano yung mga supports na yun? Depende class kung saan siya na-restrain. Okay? So, titignan nyo class, no? Pag pwede siyang umikot, hinge siya. Pag hindi mo siya pwedeng galawin horizontal or vertical, isipin nyo lang class, ang support reactions, restraints yan. Kumbaga, pag meron tayong vertical reaction class, yung point na hindi mo siya pwedeng galawin vertically. Kung meron tayo class horizontal reaction, yung point na hindi mo siya pwedeng galaw horizontal. So, para ito class, kung imagine nyo, di ba? Ito class, no? Titingnan natin class yung point na yan. So, yung point na to class, di ba? Fix yan class. So, meron tayong vertical, horizontal, tapos rotational reaction. So, itong tatlong to class, nag-axis restraint. So, kung titignan yung point na yun, hindi siya gagalaw vertically, hindi siya gagalaw horizontally, hindi rin siya pwedeng umikot. Yung member, hindi pwedeng umikot. Okay? So, kung titignan nyo kasi itong roller na to, so, i-analyze natin class, di ba, pag roller, reaction niya kasi pataas na ganyan. Okay? So, kung titignan nyo yung point na yan class, hindi siya pwedeng gumalaw vertically. Pwede lang siyang gumalaw horizontally, pwede rin siyang umikot, yung member, pwedeng umikot to pag ganyan. Pero hindi mo siya class pwedeng galawin pataas. Supposedly. Okay? Ganun rin class pag hinge. So pag hinge, di ba class meron tayong vertical, meron horizontal class. So yung point na to class, hindi siya pwedeng gumalaw horizontally or vertically. Pero pwede siyang ikutin. Okay? So parang ganun class. I-analyze mo lang kung ano yung nangyayari dun sa point na yon, dun sa support, para ma-idealize mo siya class kung hinge ba siya, fix ba siya, or roller. Okay? So kung titignan nyo to class, no? Yan, ang itsura niya class. So ito yung side view, ito yung front view niya. So kung titignan natin class, naka-restraint yung ito yung member natin, yung beam na yan. Diba, naka-restraint siya class dito. So kung titignan nyo kasi hindi mo siya pwedeng ikutin. I mean, pwede mo siyang ikutin class in a way. Pwede siyang magpaganto class, pwede siyang magpaganon. Pero kung titignan mo kasi hindi siya pwedeng gumalaw horizontally vertically. So pwede natin sabihin class na pin support yan. Okay? So pwede siyang umikot class eh. Kumbaga sa sobrang bigat nito class, kung mangyayari dito class, bibigay, magkaganyan siya. Diba? Okay? Pero yung class, pag naglagay tayo ng welding dito,
So, nag-stay fin pa na kayo dito class yan. Parang nilagay natin dyan class. Ito class parang ang pinaka-kwan niyang class, hindi siya pwedeng umikot. So, yung kanina class na pin, pwede na siya may fixed. Okay? So, ito rin yung isang example class. So, kung titignan nyo, ganyan. Pag nakita ng ganyang class, pwede siyang gumalaw horizontally, kumbaga. Pwede siyang gumalaw pa ganyan, no? Horizontally. Hindi lang siya pwedeng tumaas class. Okay? So, titignan natin class, pwede siyang umikot. So, kung titignan nyo, pwede siyang umikot, pwede siyang mag-horizontal. So, roller siya. Okay? Ito naman class, kung titignan nyo, hindi siya pwedeng mag-horizontal, vertical, hindi na siya pwedeng mag-ikot. Fixed support siya. Okay? So, parang ganun. So, ito pa yung other examples class. So, ito daw class is expansion. Ito class yan. Ito yung mga, ito class. Ganito ang example ng roller support class, yung anti-gravity. I mean, earthquake proof. So, kung baga magsa-slide lang siya, hindi rin yung class, may bilog-bilog, no? So, yung structural member na to class, pag may earthquake natin class pa ganun, sasayaw lang siya. Hindi siya masisira. Okay? Ito rin class, so ito ang example ng rocker or parang roller class. Kung titignan nyo ito yung smooth surface class pa ganyan. Okay? So, smooth surface yung class, so parang ito representation natin, roller. Okay? So, ito na class yung idealization ng structure. So, kung titignan nyo class, no? Pag may nakita tayong ganito class, ang conversion natin into the idealized beam or like yung diagram na pwede natin i-analyze class ganito. Gets ba? Okay? More examples class yan. So kung ganito class yung nakita natin sa actual, dapat i-analyze natin, gawin mo lang stick. Okay? Kasi more or less class, pag 2D kasi yung analysis natin class, 2-dimensional lang. So kumbaga, pag walang significance class yung mga thickness na yan, i-drawing na lang natin siya stick. Stick. Okay? Kumbaga, stick diagram yung tawag rin natin class. So ito class, again, ang conversion niya class, ito. Conversion niya is ito. Ito yung conversion niya class. Okay? So kung titignan niyo class, meron kasi tayo ng slab. So yung slab na yung class, binubuhat nung ito, yung girder class, tapos yung itong joist. Okay? So ito yung idealize natin class. Same ito class. So pag may nakita kang ganyan sa actual class, ganito yung idealization natin. Okay? Gets ba? More examples class. So ito. So ang malaga lang dito class is yung load transfer, no? So kung titignan natin class, ito tinatawag natin, sabihin na natin yan yung joist niya. Okay? So yung, sinong nagbubuhat class dito sa slab? So ang nagbubuhat dun class yung joist. Okay? Tapos itong wall class, siya yung nagbubuhat ng joist. So ang load transfer natin class, lahat ng binubuhat nitong slab, bubuhatin ng joist. Okay? Tapos yung wall class, binubuhat niya yung joist. Okay? So ito yung idealization natin class. So same. Actual to, ito yung idealized beam. Actual, idealized beam. Gets ba? Okay? So yan class yung parang pinaka-importanting skill dapat ng structural engineer. Okay? So meron na tayo dito class sa tributary loadings, no? So ito class yung pinaka-gist. Parang ito yung pinakamalaga class kasi meron tayong problem. Hindi ako siya problem solving pero parang analysis. Okay? So pinaka-gist natin dito class, no? Dapat alam mo, yan, ang pinaka-ano natin dito sa flat surfaces. Ang flat surfaces natin kasi yung mga slab. Dapat class, kumbaga, alam mo kung saan mapupunta class yung load na nandun sa slab. Diba? Kumbaga, di ba, alam natin class yung slab na yan, may binubuhat siyang tao. Okay? So, dun sa taong yun class, sinong nagbubuhat na beam, kumbaga? Parang ganun. Okay? So, meron lang tayong two types class. Okay, meron tayong tinatawag class na one-way slab. Tapos meron tayong two-way slab. Okay? Ang pinaka-difference class ng one-way sa two-way is yung pangalan niya mismo. Okay? So, kung titignan nyo kasi class, parang ang pinaka-introduction natin dito, no? Okay. Introduce ko na lang muna class kung ano ang, yan. Kung ano yung parang pinaka-pinaglalaban natin dito, no? So, i-erase ko lang to class. So, anong pinaglalaban natin class pag sinabing tributary loading? Okay? So, isipin nyo kasi di ba flat surfaces tayo. So, isipin nyo class meron tayong slab, no? So, top view tayo class, no? So, yan yung slab. Yan yung floor natin. Yung floor natin class, supported siya by, yan. Sinusuportahan siya class ng beam. So, na-imagine nyo ba class, no? So, itong slab natin yan class, ito na yung beams. Kumbaga, ang itsura niya class is, ito. Okay? Kumbaga class, ganyan yung 3D niya, di ba? Okay? So, kung titignan nyo class, ito na lang.
para mas klaro. So yung slab na yung class, di ba, sinusuportahan siya class ng girder, tapos yung joist. Okay, pero sa ating class yung apat lang na dulo. Okay? So yung class yung yan. Okay? So titignan nyo class, meron lang tayong column dito, column doon, no? Column dito, column dyan. Okay? Imagine nyo ba class? So parang ganito class, kaso wala class yun nandito. No? So parang ang pinaka-ano lang natin class, ito. May buong slab, tapos may beam doon, may beam dito, may beam dyan, tapos may beam. Siguro ito, sipin nyo lang class ito, no? May beam siya dito, may beam siya dyan, meron rin siyang beam doon, tapos may beam rin siya dyan. Okay? So, ang itsura class ng idealized structure natin class, ganyan. Okay? So, pinaglalaban natin sa tributary loading class, no? Kung wari class nakatayo ka dito. Meron tayong beam 1 class, beam 2, beam 3, tapos beam 4. Okay? So, pag nakatayo ako dito class, kasi di ba alam natin class yung slab, sinusuportahan niya ni beam 1, 2, 3, tsaka 4. Okay? So, pag nandito ako class, anong nagbubuhat sa atin? I mean, ano yung nagbubuhat sa akin class? Si beam 1 ba, si beam 2, beam 3, or beam 4? Kung baga ganyan yung pinaglalaban natin class. No? Kasi as a structural engineer again class, dapat alam mo kung sino yung, ano yung sakop ng binubuhat ng beam 1, ano yung sakop ng binubuhat ng beam 2. Okay? So, yun class yung problema natin. Pag nandito ako class, sino yung nagbubuhat sa akin? Paano kung nandito naman ako class? So, point A tas point B. Sino yung nagbubuhat sa akin? Okay? So, dapat class maliwanagan tayo dun. So, yun class yung topic natin dito. Yan na class yung one-way slab or two-way slab. Okay? So, pag sinabing one-way slab yung class, ang titignan mo lang class is yung supports. So, kung natin i-consider class, ano yung supports? Sino yung sumusuporta dun sa slab? Okay? Kung wari dito class, okay? Kasi may difference class kapag magkaka-elevation sila. Magkaka-linya class yung ito tsaka yun. Okay? So may difference to class, di ba? Ito class kung titignan natin yan. Klarong-klaro yan class, di ba? Yung slab class binubuhat nito. Okay? Tapos ito class binubuhat nun. Tapos ito binubuhat niyan. Nagets ba natin class? Ba klaro yung parang transfer of load dito class? So ito class, tawagin nating slab. Ito yung beam. Tapos ito yung girder. So ito yung column. Okay, so ito yung beam class, ito yung slab, no? Ito yung girder. Ito yung column. So, di ba, discuss na natin ang slab class, yan yung floor. Yung beam class, yan yung horizontal member. Yung column class, ito yung vertical member. So, anong class ang girder? So, ang girder natin class, parang mas malaking beam lang yan. Kumbaga, para ma-differentiate natin class kung yan, kung titignan nyo, di ba? Di ba kasi meron tayong dalawang parang meron tayong dalawang horizontal structure. Okay? So, para ma-differentiate natin class, yung beam tsaka yung girder. So, yung beam natin class, parang ito yung binubuhat ng girder. So, kung iisipin nyo class, ang girder, mas malaki compared sa beam. Kasi yung girder ang sumusuporta sa beam. Okay? So, ito class, kung titingnan nyo, parang alam natin class na one-way slab siya. Bakit? Kasi class, meron parang clear. Klaro class yung transfer of loads natin. So, pag ganito class, no? Kumbaga yung mga support class, alam mo na ganyan. Mas klaro class kung sino yung nagbubuhat, kumbaga. Kumbaga class, kung titignan natin, di ba, ito yung idealized na class. So, alam natin class, nandito yung tao, no? So, sinong nagbubuhat class ng tao? Ang hatian kasi dyan class, hating kapatid, no? So, titignan nyo class, ito, meron tayong beam AB, di ba? Okay? Maghahati sila class. So, kung titignan nyo class, ito si beam CD, di ba? Okay? Maghahati sila. So, kung titignan nyo, yan yung slab class. So, ito na lang, focus na lang tayo dito class, no? Yan, top view. So, ito yung buong slab class, ito yung letters niya, di ba? Okay? So, pag ganito class, alam natin ang nagbubuhat dito sa slab is yung beams EF, yung CD, tas yung AB. So, AB, CD, tas yung EF. Okay? Pag ganyang class, parang pinaglalaban natin, walang beam AC. Kasi non-existent yung beam AC, di ba? Okay? So, pag ganun class, yung slab, mahati lang sa dalawa. Kasi di ba, ang sumusuporta lang sa slab class is yung AB, tapos yung CD. Okay? So, maghahati lang sila sa gitna class. So, lahat class ng nandito sa upper half, cargo ni AB. Lahat class ng nandito sa lower half, cargo ni CD. So, ganun class pag one-way slab. So, pag usapang one-way slab class, one-way lang yung galaw. Nagets ba natin yun? Okay? So, para mas klaro class kung titignan nyo yan. So, pag one-way slab class,
Kung saan yung mas mahaba, ganun yun. Doon mapupunta. Doon mo hatiin. Kasi di ba ito yung longer. So sino yung mas mahaba class, yun yung magbubuhat. So hatiin mo lang sila sa gitna. Gets ba yung class? So kung titignan mo class, lahat ng nandito, bubuhatin nung beam dito. Lahat rin naman nung nandito class, bubuhatin nung nandito. Kaya siya tinawag class na one way. Kasi yung hatian nila class, isang way lang. Pag ganito. Ganyan ang one way slab class. Nahati lang siya in one way. So lahat ng nandito class mapupunta doon, lahat ng dito mapupunta dito. Gets ba? Ito class yung one way. Kumbaga yung transfer of load, isang way. Okay? So pag sinabing two-way class, pag ganito siya. So ibig sabihin yung beam 3 tas beam 1 class, may bubuhatin. So kanina yung one-way slab class, ang nagbubuhat lang B2 tas B4. So ito class, no? Kaya siya one-way class kasi one-way lang yung transfer of loads. Okay? So ito walang binubuhat, ito wala ring binubuhat. Ang nagbubuhat lang class yung B2 tas yung B4. Ganun ang class ang one-way slab. Okay? So kung titignan nyo dito kasi again sa example natin, ito, short tayo, one way yan. Kasi nga, di ba kung titignan nyo dito class, ang sumusuporta lang sa slab is ito, tapos ito. So no choice class, one way yung hatian nila. So pag ganun lang class, yung hatian ng slab, one way lang yung transfer of loads. Okay? So ganyan class ang one way. Makikita mo agad class kapag ganito. Yung parang no choice ka class, ang magbubuhat niyan, maghati sila dito. Yung kalahating to class, bubuhatin ng AB and so on. One way slab. Okay? So matik yung class pag klaro na hindi magkaka-elevation. Kumbaga alam mo kung sino yung nagbubuhat sa sino. Okay? So yun yung one way. So ang problema kasi pag ganito. Kasi iba kung titignan mo kasi meron tayong CD tapos meron tayong BD. Magka-level sila kasi, di ba? Kumbaga hindi mo alam class sino yung nagbubuhat si BD kay sino yung nagbubuhat. Compared dito class, no? Di ba halata naman class ang nagbubuhat class dito kay EF is yung BD. Kasi yung EF class nakapatong sa BD. Okay? Pero class ito, yung second example natin, kung titignan nyo, hindi mo alam kung sino nagbubuhat. Kasi actually, walang nagbubuhat dyan class. Kasi magka-same elevation sila. Okay? So pag ganyang class, dito na magiging two-way. Okay? So parang dalawa yung variation natin class, no? Pag same elevation, yun. Tapos pag hindi. So pag hindi sila same elevation, classmatic, pag hindi same elevation yan, ito, alam natin class na hindi same elevation. Pag hindi same elevation, classmatic, one-way slab yan. Kasi klaro. Okay? So pag same elevation na sila class, it's either two-way or one-way yan class. Paano malalaman natin class kung one-way or two-way? Yan. I-compare lang natin class yung longer side sa shorter side. Okay? So titignan nyo kasi kaya ito naging two-way class kasi ganyan. Ito yung first way, ito yung second way. Okay? Kumbaga class, lahat ng nandito, bubuhatin ni beam AB. Lahat class na nandito, bubuhatin ni beam BD. Okay? And so on. So lahat ng nandito class kay CD, lahat ng nandito kay AC. Okay? Kasi kung titignan nyo class, may apat na beams tayo. Gets ba? Okay? So kung titignan natin class, ganun yung difference nila, no? So pag one-way slab yung class, ganito yung hatian. One way lang. Ito yung hatian class. Lahat ng nandito kay beam 2. Lahat ng nandito class kay beam 4. One-way slab. As in one way lang yung transfer of loads. Okay? So pag two-way naman class, ang special sa two-way class, laging 45 degrees yan. Okay? Kumbaga ganyan. So magdodraw ka lang class ng line na 45 degrees with respect to the corner. So, ganun yung hatiang class. Okay? So, kung titignan nyo yung example natin, no? Yan. So, magdodrawing tayo ng line class na 45 degrees. Magdodrawing tayo ng line na 45 degrees. Magdodrawing tayo ng line 45 degree, 45 degree. Okay? So, kung titignan nyo class, itong angle na yan, so, yung angle na to, 45 degree. Same class, ito 45 degree, 45 degree. Kabila ring class, 45 degree, 45 degree. Tapos, i-connect natin class yung dalawang yan. Okay? So, kung titignan nyo class, ganyan na yung hatian nila. Ito na yung tributary area na tinatawag natin. So, yung area class na to, yung trapezoid na to, no? Yung trapezoid na yung class, yan yung cargo ni B2. Okay?
Itong triangle na to class, ito yung cargo ni B1. Yung trapezoid na yan class, ito yung cargo ni beam 4. Itong triangle na yan class, yan yung cargo ni beam 3. Gets ba? So kung titignan nyo class, paano siya naging two-way, di ba? Ganito yung hatian natin class. Yan yung tributary loadings area natin. Again, drawing ko lang, no? Yan. Paano siya naging two-way class? Kasi yung transfer of loads class, ito yung first way, tapos ito yung second way. Kung titignan nyo, di ba class? Kaya siya naging two-way class. Okay? Kaya kung titignan nyo sa plano class, pag may nakita kayong ganyan, pag may yung mga nakita ng plano class, sa slab, di ba class, may paganyan? Ibig sabihin class, one-way slab yun. So, pag ganyan, one-way slab, okay? Pag may gano'n naman class, two-way slab. Gets ba? Okay? Anong example class ng mga ganun? Kung nakita nyo yung plano class, wait, magbukas tayo ng plano. Saan ko ba linagay yung plano? Yung pag nakita kayo ng plano class, ganito yung itsura, di ba? Parang may sinasabi sa class na one-way or two-way slab. Ito. Pakita ko na example class, no? Okay, so parang yan. So sa structural tayo class kasi doon niya sasabihin kung ano yung one-way, ano yung two-way. Wala ba dito? Ito class nagkataon, puros one-way siya, no? Wait. May difference kasi class yung one-way tsaka yung two-way slab. Kasi class yung, wait, hanapin ko class, no? I-pause ko muna. So again class, may difference yun, no? May difference kasi yung one-way slab sa two-way slab. Sa usapang bakal class. Okay, so dapat class alam mo kung saan doon yung one-way, saan doon yung two-way. Okay, eto class. Okay, dapat class kaya natin i-differentiate kasi may difference yun dun sa details yan. Okay, so anong pinaka-difference class ng one-way sa two-way slab? Again, except dun sa transfer of load or like yung load transfer natin, yung bakal class. So kung titignan nyo, ay baliktad. Ayan. Ito class ang itsura ng bakal ng two-way slab. Ito yung itsura ng bakal ng one-way slab. Okay? So kung titignan nyo class pag two-way slab yan, mas marami siyang bakal. Okay? Pag one-way slab class, mas konti ang bakal yan. So supposedly class yun nga. Kailangan natin i-differentiate yung one-way sa two-way. Okay? So medyo nalihis tayo dun. No? So yan. Okay? So going back class dun sa ating ano. Yan. Okay? So gets na natin ang one-way sa two-way, no? So kung isa-summarize ko class, summarize natin. So parang technically class, again, pag klaro yung load transfer class, hindi same elevation yung supports na yun. Yung beam natin or yung girder. Pag hindi sila magka-same elevation, classmatic one-way yan, no? Pero kapag magkaka-same na sila ng elevation, yung mga beams natin, so may beam tayo dyan, may beam tayo dyan, may beam tayo dyan, may beam tayo dyan, magkakapareha sila ng elevation class or magkaka-level sila. Ito class, it's either one-way na short two-way. So paano natin malalaman class? Again, pag two-way yung class, kukunin lang natin longer side over yung shorter side. Pag less than or equal to 2 siya class, ibig sabihin, two-way siya. Kumbaga pag square yan class, pag medyo square na siya, okay? Pag medyo square yan class, two-way matic yan. Okay, again class, ito yung ratio natin, no? I-solve natin. Kukunin mo lang yung longer side over yung shorter side. So, di ba, dito class, wala tayong longer, shorter. Sabi natin, ito yung longer, ito yung shorter, no? So, 10 over 10 class is equal to 1. Okay? So, the fact na it is less than 2, two-way siya. Okay? Pag one-way naman class, pag yung yung longer side, no? Longer side over yung shorter side is greater than 2. Doon na siya magiging one-way. Gets ba? Okay? So again class, dapat marunong tayo mag-classify. So technically, ito yung classification natin class. Ito yung mga rules natin classification, no? So ang una mong titignan class, dapat consider mo kasi saan doon yung beams tapos yung columns. Technically, mag-focus tayo dito sa beams class. Titignan mo class kung same elevation sila. So pag hindi sila same elevation classmatic, alam mo na yan, medyo one-way yan. Okay? Pag same elevation sila, either one or two. One-way or two-way.
Okay? So titignan mo yung class kapag ito. Ito yung parang one-way class. Yung beam class, binubuhat siya ni girder, tapos yung girder binubuhat ni column. Ito yung klaro class, di ba? Pag ganyang classmatic, one-way slab siya. Kasi di ba alam mo class yung column binubuhat ni girder, yung girder binubuhat ni beam. Okay? Pero kung titignan natin class kapag ito na yung same elevation. So hindi mo na alam class, wala na. Kumbaga hindi mo na alam si beam sa si girder. Kumbaga it's either beam sila lahat or girder sila lahat class na binubuhat ni column. Two-way slab or one-way slab na yan. Mali pala ito class. It's either one or two lang siya. Okay? So parang ganun class. Una class ito yung hindi same elevation. Okay? Pag same elevation class is either one way or two way. I-edit ko ito mamaya. Dapat one way or two way to. Okay? So ang galawan natin class, pag alam mo na same elevation sila, i-compare mo lang class yung longer side dun sa shorter side. So meron tayong long side to short side. Okay? So pag less than class or equal to yung ratio ng dalawa, two-way slab tayo. Pag greater than siya class, one-way slab. Okay? Tapos class, kung titignan yung mga slab on fill natin class, dapat lagi siyang one-way. One-way yan lagi class. Bakit? Kasi class ano siya? Ang nagbubuhat dyan class, hindi na yung beam. Kaya sa tinawag class na slab on fill, ito class yung mga floor natin na nasa lupa na. Kasi di ba hindi naman yung beams yung nagbubuhat dyan, kasi ang nagbubuhat is yung ground. So pag yung ground class ang nagbubuhat na dun sa slab natin, or slab on fill na siya class, one-way na siya, matic. Okay? So dapat class marunong tayong ng edge beams. Itong edge beam class, i-discuss ko mamaya. I-ano muna natin class, i-summarize ko lang para medyo nalito ka ata kayo. No? I-summarize natin class yung one-way tsaka yung two-way slab. So i-erase ko muna to class. Okay? So ganito class yung galawan natin, no? So kung titignan nyo class, ang una, para malaman natin class na one-way or two-way class is, so parang yan, no? Parang one-way class versus two-way. Okay? So, ang una nating i-consider class is the beams. Yung beams ba nating class or like yung girders? Same elevation at same elevation or magkaka-level sila, no? So, kung magkaka-level class yung girders natin, are not pala not. So, dapat not to, no? Yan. So, pag yung beams at girders natin not at the same elevation class, yung parang makikita mo class, matic one way yan. Okay? Yung alam mo class yung flow, so parang ito. So, alam mo class na yung beam na to binubuhat ng girder na yun. So, pag ganun yung case class, dapat matic, alam mo na one-way slab siya. Okay? So, pag not same elevation class, more or less matic, one-way yan lagi. Gets ba class? Again, pag hindi sila same elevation, one-way yan. Okay? So, yung second natin class kapag same, so same elev. Pag same elevation sila class, dalawa yung choices mo. So, pag same yung class, again, it is either, so either sila, no? So, either one-way, so either class one-way siya or two-way. Okay? So, ano yung basis natin class? Ang basis lang natin class, no, meron tayong longer side. Okay? So, i-ratio lang natin class yung longer side over yung shorter side. Okay? Pag one-way yung class, dapat yung ratio natin greater than 2. Okay? Kapag naman class yung longer side over yung shorter side is less than or equal to 2, two-way yan. Gets ba class? So again class, ang LS is yung longer side. LS to, no? Ang SS natin class is yung shorter side. Shorter side. Okay? So kung wari class ito, no? So kung titignan nyo, sabihin na natin same elevation yung beams saka yung ano natin. Ang pinaka-default natin class, no, pag may nakita tayong problem, okay? Pag hindi niya specify class na they are not at the same elevation, matic same elevation siya. Okay? Kumbaga dapat class sabihin sa problem na they are not at the same elevation or sasabihin mismo doon class that beam AB is supported by girder CD, yung ganun. Okay? Pero pag walang sinabi sa problem class, ang default natin, i-consider natin siya na same elevation. Okay?
So kung titignan nyo kasi yung slab natin, no? So 2 meters to class, ito 0.5 meters. Okay? So kung titignan nyo classmatic, ang long side natin class, ito no? Longer side, ito yung shorter side. Okay? So kukunin lang natin yung ratio niyan class. So ang ratio niyan class diba is 2 over 0.5. Kumbaga yung longer side over yung shorter side class is equal to 2 over 0.5. So 4. Okay? So kung titignan nyo class again, dapat alam natin class na it is one-way slab kasi greater than 2 siya. Okay? So, paano naman class kung yan. Kung ito naman class is naging 1.5. Yan. Pag naging 1.5 yung class, so ang solution na natin naging longer side over shorter side, no? So, 2 over 1.5 class, yan, is equal to, ano? Parang 4 over 3. Okay? Tama, di ba? Yeah, 4 over 3 or like 1.33. 1 and 1/3. Okay? So, titignan nyo class, it is less than or, yeah, it is less than 2. So, alam natin class, two-way slab to. Okay? So, ganun lang yun class. Gets ba? So, again class, summarizing, dapat, ang pinakauna natin titignan class is yung elevation ng supports ng slab. So, yung mga beams natin class. Yung beams ba natin or yung girders ba natin class, hindi sila same elevation. Kumbaga, klaro class kung sino yung nagsusupport sa sino. So, one-way slab tayo doon class. So, kapag same elevation naman na sila kasi ito yung laging normal na nangyayari, no? Kailangan lang natin kasi compare yung shorter side doon sa kunin lang natin kasi yung ratio ng longer side. Yeah, but longer side class doon sa shorter side. Gets ba? Okay? So, ganun tayo class. Again, gets na natin yung one-way at two-way slab, no? Andun lang yung class sa transfer of loads. So, again class, pag one-way, titignan nyo dito, one-way lang yung transfer of load. Pag ganyan lang siya. Sa ang hatian nila class, hating kapatid lang yung dalawang mahabang beam. Okay? Pag two-way slab naman yung class, again, ang hatian mo class is ito, 45 degrees doon, 45 degrees. Okay? Ito rin class, ang hatian mo lang. So magdodrawing ka ng line na 45 degrees doon sa corners. So 45 degrees doon sa corners. 45 degrees sa corner class, 45 degrees sa corner. So titignan natin class ang hatian or ang transfer of load class, two-way. Kaya siya two-ways lang. Gets ba? Okay? So, ito class, meron tayong tinatawag na edge beam. So, special class ang edge beam. So, special, no? So, meron tayong dalawang special class. Una is yung slab on fill. Kapag yung slab mo class nasa first floor, nagbubuhat kasi doon class yun, wala kang basement, no? So, pag slab on fill yung class, yung slab mo nasa ground mismo, nakapatong siya mismo class sa ground, sa soil, matic class, one-way yan. Wala nang tanong-tanong, okay? Kasi bakit class? Kasi nga ang nagbubuhat ng class is yung ground, hindi yung beams. Okay? Pag edge beam naman yung class, ang itsura kasi ng edge beam, parang yung overhang class yung slab natin. Okay? Pag edge beam yung classmatic, one-way slab rin yan. Yan. One-way slab siya lagi, class. Bakit? Kasi class, walang column dun. Okay? Kumbaga class, ganoon kasi yan eh. Okay? Anong itsura class ng edge beam? Yung mga nasa balcony nating glass. Pakita ko na. So, parang i-erase ko muna class. So, yung glass, ano ang edge beam? So, ang edge beam class, yun lang yung mga beam na nasa balcony. So, parang floor plan tayo class, no? Para ma-imagine nyo, parang ito class, no? So, yan. Diba? Meron tayong beam. So, ito class, column to. Okay? Tapos, ito beam. Top view tayo class. Okay? So, kung wari class, ito yung bahay nyo, no? Yan. Okay? Tapos, meron tayong balcony class. Okay? So, ang balcony natin class, diba? Meron lang tayong ganyan. Top view to class. Okay? So, yan. So, again, yan. Yan. Okay? So, ito class yung edge beam natin, yung red. Imagine nyo ba? Edge beam. Okay? So, paano siya naging edge beam class? Parang yan yung balcony class. So, kung titignan nyo, ito yung column to, no? Column yan. Kumbaga, ito yung column, ito naman side view na class, no? Ito yung column class, ganyan. Kumbaga, ito yung balcony nyo. Yan. Diba? Yan yung bahay nyo class. Yan. Okay? So, ito yung balcony. Bakit ang drawing?
balcony. Ayan yung balcony class, di ba? May tao dito class pag ganyan. Okay, nakahawak sa railing. Kung titingnan nyo class, ang special sa balcony class, no? Ito yung balcony class na walang column. Kung titingnan nyo, kaya siya overhang. Kasi class nakahang siya. So itong part na to class nakahang. Okay? So pag overhang yung class, so kung titingnan nyo, ito yung side view, ito yung top view, no? Yan. So ito yung column class, no? Yan, yung column na yun. Medyo ano kasi yan nahati dito. Okay? So ito class, meron tayong edge beam dito. Kumbaga ito class yung edge beam natin, no? Nasa dulo siya. Okay? So kung titignan nyo class, no? Since wala tayong column dito, class, wala tayong column dyan. So wala tayong column doon, wala tayong column dyan. Naka-overhang siya class. Yan yung tinatawag natin overhang. Nakahang siya. Okay? So pag ganyang class, matik itong beam na to, technically, wala siyang binubuhat. Ang nagbubuhat dyan class is yung beam na to. Kumbaga yan. Okay? So pag edge beam yung class, matik ito, one-way slab na siya. Bakit class? Kasi walang column dun. Pag walang column dun class, ang nagbubuhat lang kasi yung class is ito. Di ba? Ang tinatawag kasi natin class is yung transfer of loadings, no? So yung buong slab na to class, yung buong slab na yan, binubuhat lang siya nung beam na to. Okay? So kung titingnan nyo class, transfer of load is one way lang. So kumbaga class, yung beam na to, yung tinatawag nating edge beam na yan, useless siya. Bakit class? Kasi wala siyang binubuhat. Actually, nagpapabuhat pa siya dito sa beam na to. Nagets ba natin kung bakit gano'n, class? Kasi class, the fact na walang column dito, kumbaga walang nagsosupport dyan, class, saan niya ililipat yung loading niya? Okay? So sige, sabihin na natin class, theoretically may binubuhat siya, yung sarili niya. Okay? Yung beam na to class, may binubuhat siya, yung sarili niya. Saan niya ita-transfer yung load? Eh di ba wala namang column dito class? So matic class, lahat ng load na binubuhat niya man class, pupunta rin dito. Nagets ba natin? So ang magbubuhat rin lang sa kanya mismo class is yung beam na yan. Gets ba? Okay? So pag edge beam yan class, ang pinaka-characteristic ng edge beam class is ganyan, naka-overhang siya, no? Tapos walang column class dito sa line of action na yan. Dapat class walang column. Gets ba? Edge beam siya. Kasi walang column dun class. So no choice, ang transfer of load niya class, mapupunta rin lang dito. Ganyan rin lang. So ang magbubuhat rin lang sa kanya class is yung beam na to. Or like yung column na yan. Okay? So pag edge beam to class, again, ang magbubuhat rin lang is ito. So one-way slab siya. Gets ba class? Okay? So matic class again, pag edge beam, one-way slab siya. Okay? Pero the moment class nagka-column dito, so meron na tayong column dyan, no? Kung wala tatlo yung column natin, sige, kahit walang column dyan class, so alam natin may column dun, tatlo yung column na natin, no? Pag ganun class, ito, hindi na siya edge beam. Kasi ang itsura ng edge beam class, dapat naka-overhang lang siya. So the presence of yung column dun class, hindi na siya overhang. So ito, i-analyze na natin normally. Gets ba class? Okay? So again, class slabs supported by 3 columns, analyze normally. Kumbaga pinaglalaban lang natin dun class, kahit balcony yun, no? Kahit balcony to class, or naka-overhang siya, I mean, technically, pag balcony yan, pag naglagay ka na kasi ng column dito class, hindi na siya overhang. Okay? So kahit isa lang yung ilagay mong column dun class, hindi na siya edge beam, hindi na siya balcony, hindi na siya overhang, kumbaga. Okay? So hindi na siya one-way slab. Gets ba? Para mas mag-gets natin class, ito, sagutan natin yung problem na to. So ang gusto ng problem class, yun nga, given daw class ito, so maganda class na alam mo yung itsura ng architectural tapos yung structural, no? So sa structural plan class, dito mo makikita kung saan doon yung beam, saan yung column, kumbaga. Sa floor plan naman class, ito yung architectural plan, dito makita kung ano yung gamit nun. Kumbaga saan dyan yung master's bedroom, ano yung CR, ganun. Saan yung stairs. So kung titignan nyo class yung part na to, no? So ito lang yung mahalaga class. Titignan mo yung part na yung stairs yan class. So pag stairs yung class, walang slab dun kasi open below siya. Kumbaga yun naman yung habol natin dun. Okay? So gusto natin gawin dito class,
lahat daw ng slab, ika-classify natin as either one-way or two-way slab. Okay? By drawing class yung tributary areas. So, kailangan natin i-drawing class kung ano yung tributary area. So, again, class, ang tributary area, di ba, pag one-way slab class is, tignan mo lang kung ano yung mas mahabang side, hatiin mo. Ganyan ang one-way slab, okay? Pag two-way slab class, di ba, mag-drawing lang tayo ng line na 45 degree, okay? 45 degree, 45 degree, i-connect mo. So, trapezoid tas triangle. Yun yung tributary areas niya, class. Okay? Gets ba? Okay? Tapos gusto niya, class, mag-drawing rin tayo ng arrows. Ipakita natin saan doon yung transfer of loadings. Gets ba? Okay? So, again, class, given yan. So, ang pinakagagawin natin, class, ng classification is itong structural. So, palakihin natin, class, no? So, again, class, kunin natin yung structural. Palakihin natin. So, ito na yan. Okay? So, again, class, ang gagawin natin, lahat daw ng slabs dito, class, i-consider lang natin. I-classify natin is into one-way or two-way. Gets ba? Okay? So, kung titignan nyo, class, ang una natin check same elevation ba yung beam. So, again, class, walang sinabi sa problem kung same elevation sila or hindi. Wala rin sinabi, class, kung yung beam 1 supports beam 2. So, safe to assume, class, siya. Kung titignan nyo naman, class, pag bahay, magkaka-level yan. Yung mga beam sila, magkaka-level, no? So, ito, class, sabihin na natin, safe to say, same elevations yung mga beams nila. Okay? So, ang meaning lang, class, ng MB, main beam. Ito, cantilever beam. Ito, edge beam. Okay? So, titignan nyo, class, ito naging edge beam siya kasi walang column doon, walang column dito. Same rito, class, edge beam siya kasi naka-overhang siya. Walang column sa line of action nito. Wala rin column doon kasi sa line of action yan. Okay? So, kung titignan nyo, class, ito, again, hindi yan edge beam, no? Bakit? Kasi, class, sa line of action yan, may column. Kumbaga yun. Kahit hindi siya mismo nandyan, class, or hindi siya mismo doon. The fact, class, na may column doon sa line of action ng beam na yan, hindi siya edge beam. So, ito, class, i-consider natin na normally. Okay? So, ano, class, yung galawan natin? Ang galawan lang natin dito, class, is i-compare lang natin yung longer side over yung shorter side. Okay? So, again, class, pag greater than 2 siya, one way. One way. Okay? Kapag naman, class, yung longer side over yung shorter side is less than or equal to 2, two-way. So, yan yung formula natin. Okay? So, first step, class, bilangin muna natin ilang slabs yung i-classify natin. So, paano natin malalaman, class, kung ilan yung slabs? Ang titignan mo lang is yung floor supported by or enclosed by a beam. Okay? So, kung titignan nyo, class, itong floor na to, isa yan. Okay? Ito rin, class, so 2. So, bilangin na lang natin, no? So, yung slab na to, class, again, 1 yan. Ito rin, class, 2. Okay? So, itong buong to, class, 3. Ilagyan ko na lang ng X, class, no? So, ito, class, isa yan. So, again, class, identification natin ng slab, no? Pag nagbibilang tayo, class, is yung na-enclose ng beam. So, isa yan, class. Ito rin, isa. Okay? Ito rin, class, kung natitignan nyo, isa rin yan. Or like, kahit walang beam, class, basta parang meron siyang support, parang na-enclose siya. Okay? So, ito rin, class, isa yan. Okay? Same, class, ito. So, dapat titignan mo lang, class, kung ano yung support niya. So, kung titignan mo, class, no, enclose siya. So, yan dapat. Ito, class, line of action lang yan. Okay? So, ito rin yung class, slab rin yan. Okay? So, ito rin, class, slab yan. Ito rin, class, slab rin to. So, ito, class, isang slab yan, buo. Ito. Gets ba? Okay? So, kung titignan natin, class, ito ba slab? So, yun. Di ba, tinignan natin, class, doon sa architectural plan, stairs yan. So, walang floor dito. Ibig sabihin, class, ito, hindi siya considered slab. So, kung bibilangin natin, class, kung ilang slab yung classify natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron lang tayo kasi i-consider na 9 slabs. Okay? So, paano natin classify yung class? So, kailangan lang natin ng calculator, class, para mas madali. Okay? So, titignan mo lang, class. So, i-classify muna natin itong unang slab na to. No? I-classify, ito muna yung classify natin, class. So, kailangan lang natin dyan, class, is yung longer side tapos yung shorter side. So, ano yung longer side niya, class? So, kung titignan natin, no? Meron tayo, class, ng 3.3 tapos 1.92. So, i-divide lang natin yung longer side over shorter side. So, 3.3 class divided by 1.92. Yan. So, kung titignan nyo, class, less than 2 siya, ibig sabihin, ito, two-way slab. Okay? So, two-way slab siya, class. Paano natin drawing yung tributary area, class? Again, mag-drawing lang tayo, class, ng line na 45 degree doon.
45 degree dun sa corner. Okay? Same dito class, 45 degree na line. So ito yung 45 degree, ito yung 45 degree, no? Line na 45 degree. Tapos class ganyan. Okay? So kung titingnan nyo kasi ang itsura ng tributary area natin, may paganto, may paganyan, may paganon, tapos may paganto. Gets ba? Okay? So tama ba yung class? So mali yan. Bakit? Kasi class, di ba, walang column dito. Wala rin column doon. Okay? So pag walang column yung class, edge beam yun, matic class, ito, one-way slab. Okay? Tapos since edge beam siya class, ang tributary area natin dito, manggagaling dyan class, papunta doon. So kumbaga lahat to class buhat ng MB. Gets ba class? Okay? So pag edge beam yung class again, supposedly, ito buhat lang lagi lahat nun. Okay? So dito class yung hatian natin. Yung tributary area natin class. So ang gagawin nyo lang mas maglalagay kayo ng line. So kung titignan nyo same dito class, edge beam yan. So maglalagay lang tayo ng line doon. Okay? So next step dito class, so kung titignan natin, i-consider naman natin yung slab na to. So again class, ang gagawin nyo lang, i-ratio lang natin yung shorter side, ay longer side over yung shorter side. So ang longer natin class, again 3.3. Okay? Divided by 2.15 class. So kung titignan natin, again, less than 2. So two-way slab ulit to class. So pag two-way slab class, again, magdodrawing ka ng line dun sa corner. Dapat 45 degree, 45 degree, same class, 45 degree. Ito na yung class, 45 degree, 45 degree. Tapos i-connect mo lang. Yan. So yan na yung tributary area natin. Okay? So two-way slab siya. Okay? So next class is ito. So next natin to. So same class. Itong malaking to, no? So ano yung longer side natin class? So yung sides natin, meron tayong 5, meron tayong 4.7. So 5 class yung longer side natin, divided by shorter side, 4.27 class, no? So titignan natin class, yeah, less than 2 pa rin siya. So alam natin class again, two-way to. So magdodrawing lang tayo class ng line na 45 degree dun sa corner. So yan yung line na yun. Okay? Ito rin yung line na to class hanggang sa mag-converge sila. Yan. So ito rin class, 45 degrees, 45 degrees. So connect the dots class, ito na yung tributary area natin. Gets ba? Okay? So move tayo class dito sa slab na to. So yung slab na yan class, ito yung nagalaw lang yan pero yan yung side niya class, no? So ito yung shorter side, ito yung longer side. So same class ang longer side natin, 4.27 class, no? Divided by 1.49. Okay? So kung titingnan natin class, more than 2 siya or greater than 2 siya class. So ito, alam natin class, one-way slab. So ang hatian natin class, yung mga longer beams, sila lang yung maghati. So hahatiin mo lang sa gitna. Ganyan. Yan na yung tributary area. So lahat ng dito class pupunta doon, lahat ng dito pupunta dyan. Gets ba? Okay? So next natin to class. So ito, kung titignan natin, longer side natin is 1.8. Ang shorter side natin class is 9.97. So again, longer side class, 1.8 divided by shorter side natin, 0.97. Okay? So less than 2 class. So dapat alam natin class, two-way slab. So pag two-way slab class, mag-drawing ka ng, hatiin mo lang yung corner na yun into 45 degrees. So 45 degree, 45 degree, 45 degree, connect the dots. Yan na yung tributary area natin. Gets ba? Okay? Sunod natin yung nandito class, so yung slab na to. Again class, again, longer side over shorter side. So ang longer side natin class, 4.27. No? So, ang side na to class is yung 4. Yan. So divided by 4 class, no? So again, less than 2. So matic, two-way slab. So yung, ito class, hatiin mo lang into dalawang 45 degrees. So line na ganyan. Ito rin class, so line na ganon. So ito class, line na ganon, line na ganyan. Okay? So titignan natin class, ganyan yung hatian. Okay? So lastly class, ito. So kung titignan nyo class, the fact na walang column dito sa line of action dito class, no? Edge beam to. So ang hatian natin class, ganyan na. Yan. Okay? So ito class, pupunta doon. Gets ba? Okay? So again class, ang pinaka-ano lang talaga natin, ang pinaka-formula natin, longer side over yung shorter side. Okay? So pag less than or equal to 2, two-way. Okay? Pag namang class ano, pag greater than 2, one-way. Okay?
Kailangan marunong ka lang mag-drawing class nung tributary area. So pag edge beam class, again, dito yung tributary area natin. So lahat na nandito class, pupunta doon. Okay? Pag two-way slab yung class, again, pag ganito yung hatian niya, no? 45-degree class doon sa corners, tapos drawing ka lang ng arrow class. Pag ganon, tapos meron tayong pag ganito. Okay? So titignan niyo yung sagot class. So ito yung sagot natin dito. Okay? So ito class, again, one-way yan. One-way rin yun. Ito class, yan, two-way. Okay? So unahin natin class yung mga two-way. So ito na yung arrows class. Ito na yung showing nung ipapakita natin yung load transfer. So yung areas na yung class, ganito yung galaw, two-way. Ito naman class yung sa one-way. Okay? So yung mga edge beam natin class, again, pupunta doon. Gets ba? Okay? So ganyan lang yung class. So meron din tayong tinatawag sa equilibrium equations. Technically kasi itong equations na to, hindi naman ito malaga. Skip na lang natin sila. Technically class yan lang yung mga equations natin para ma-solve natin yung mga support reactions ng mga yun. Gets ba? Okay? So ito class yung part 2 yung determinacy. Andun sa isang video yun, no? So that's it class for the part 1. Okay? So dahil nag-stay tayo class, malalaman niyo yung kwento namin ni Bebang. So one day isang araw class, expert ako sa English. Tinanong ko lang si Bebang class. Bebang, if I fall in love, is it okay with you? Okay? Paturo kayo ng English sa akin class. Tapos tinagalog ko class, no? Naging English lang may Bebang class. Tinagalog ko, I mean, kung may in love ba ako, okay lang ba ako sa'yo class? Medyo fail tayo doon, ah. Okay? Kung baga tinagalog ko lang class kasi hindi tayo Englishero. Okay, yeah. Kaya di umulad ang Pilipinas na dahil sa mga taong katulad ko. Yun class. Okay? So that's it class for module 4 part 1. Thank you for listening. Bye.